Welcome to Rian Vlog, sharing life in Singapore. Day offs, food trips and adventures, there's always something more. Day loves, food and jobs and fun, making memories every. Hello everyone! Welcome back ulit sa akin channel. So, naisipan ko na naman ngayon gumawa ng video na nakaganto. I mean, yung record na ako yung nagsasalita. Hindi ako sure kung naririnig niyo ba yung boses ko. Para kasi akong bumubulong kasi. Ay, hindi talaga parang bumubulong talaga ako kasi nandito yung amo ko. I mean, doon sa office niya. Mag-alas 9 naman napatapos. Usually kasi ang naano nila ever since na dumating ako dito, tinatapos ko yung trabaho ko. I mean, papasok ako sa kwarto ng alas 9. So, yun talaga yung naano nila. Nakasanayan. Kaya kahit tapos na ako minsan, tambay pa din ako sila. Tayo hanggang 9 PM kasi iniisip ko baka may utos pa sila ba. Parang ako naglalag yung camera. So, ayun nga, kaya ako gumawa ngayon ng panibagong video kasi hindi ako naka-record noong Sunday kasi sobrang busy sa buhay. Busy kasi nag-enroll na naman ako ng panibagong course. Online course. Tapos marami silang assignment. Ganon. Ano siya, like about virtual assistant. Ayun. Just like a little, kung ano yung pinag-aralan ko. Alam niyo, na-realize ko buong journey ko dito sa Singapore sa pangalawang kontrata ko. Puro ako aral. Sabi ko, parang wala na akong naiipon kasi parang sabi ko, saan ba napupunta yung pera ko? Alam niyo, parang yung nagastos ko sa pag-aaral ko. Mga almost na siya, 16K plus 11K plus 5K. I mean, yung isa 7K. 16K plus 7K plus 11K. Tapos ito pa bago 10K. Ayaw ko na mag-aral talaga. Parang nauubos na lang. Ganito talaga siguro pag hindi natapos ng pag-aaral sa college. Or may gusto kang gawin sa buhay, ganun. Pero puro aral. Ano ba yan? Napunta na ako dito. Pero yun nga. Gusto ko kasi gawin 13 minutes. I'm not sure if kung meron po talaga nanonood ulit. Pero okay lang. I'll just babalikan ko lang to sa susunod ng mga panahon na may ginagawa akong ganito, ganon, na mga kalukuhan ko sa panahon na nasa Singapore ako, ganon. So, ayun nga, kaya ko ginawa tong video na to kasi may sasabihin ako sa inyo, may share ako about sa pag-content, ganun. Pero hindi siya content na yung ginagawa, di ba yung content ko is tips, yung niche. Is tips about domestic helper dito sa Singapore. Pero, habang tumatagal, nauubusan na ako ng idea kung ano talaga i-share ko sa inyo. Pero thankful talaga ako, may mga nanonood naman, may mga nagko-comment, may mga nagtatanong, like, mag-apply daw sila dito. Tapos may nagme-message sa messenger ko, gano'n, nagtatanong kung saan pwede. Pero ang lagi ko talagang ang lagi kong binibigay sa kanila yung dati kong agent kasi nag-ano pa din naman sila, nag-hiring. Okay pa naman yung agency ko dati, active pa. Kaya pag may nagtatanong, yun yung binibigay ko na agency. Pero talaga, hindi talaga yung tipo natutulungan ko kayo na spoon, PDI, yung parang tulong talaga na pag nag-message kayo sa akin, i-hire na agad kayo, hindi. Bahala na kayo mag-chat doon sa agent na yon, makipag-usap kayo. Kasi ganun din naman yung ginawa ko dati na
yun, nakita ko lang yung agent na yun sa Facebook, may message ko. Tapos in-interview niya ako. Tapos tinuruan niya ako paano sumagot ng interview sa amo. Isang beses lang ako na-interview, tapos pinili ka agad kahit mali-mali yung sagot ko nun sa interview. I mean, yung English ko biglang nag-stop, nag-mental block, or yung kung anong pinagsasabi ko nun sa interview. So, yung naalala ko na parang hindi siya align sa question. Ayun. Tapos, ayun, ba't ito yung sinishare ko? Hindi dapat din to yung sinishare ko eh. Pero yun nga, kasi na-open ko na, hindi, kayo na talaga bala makipag-usap sa agent na yun kung meron man may message sa mga sa balak mag-message sa akin, ibigay ko lang yung account ng agent ko dati. Wala na silang salary deduction ngayon eh. Dati 4 months and a half yung salary deduction ko. Ngayon wala na silang salary deduction pero lahat sa'yo. Lahat sa'yo gastos. Ayun, thankful naman ako na may nanonood pala. Sabi na subscribe sila. Tapos, ayun, gusto daw nila mag-Singapore. Ayun, may agency ba daw na ako na i-recommend. Ayun, magre-reply naman ako ganun. Pero kayo na bahala makipag-usap sa agent. Mabait naman yung agent na yung tinuturuan kayo paano sasagot sa interview. Although sa una parang, syempre, parang respeto, ganun. So, pag ni-interview ka niya, yun, sasagot ka din kung ano yung tamang sagot. Pero sa case ko, tinuturuan ako nun. Siguro, nung interview niya ako, parang nakita niya na hindi maganda yung sagot ko during interview. Kaya siguro pinigyan niya ako na tips pag interview na pag sa employer. So, ayun na nga. Sabi ko, hindi tips about domestic helper ang isi-share ko, pero ito yung pinukwento ko. Actually, talaga ang isi-share ko sa inyo is about sa pagko-content vlogging kasi yun nga diba sabi ko nag-aaral ako, nagtitraining ako ng virtual assistant, something like that. So doon ko nalalaman na ang pag-vlogging pala is dapat may color psychology ka. Kung para saan yung niche mo, ganun. Tapos yung color psychology, pag nag-i-edit ka ng mga thumbnails, yung background mo sa YouTube, may meaning pala yun. May meaning pala yung kulay, mga red. Research nyo na lang kasi nasa cellphone ko yung details. Ito yung ginagamit ko na camera. Wala pa kasi akong camera for vlogging talaga. Cellphone lang ginagamit ko. Diba, sinasabi ko sa sarili ko, di pa ako vlogger. Pero, ayun nga, vlogging na nga lang. Pag re-record ko, pag ginagamit ko during mag-recording is cellphone lang na Android. Diba, para siyang blurry. Pero, pagka may pera na tayo, hindi pa nga ako monetize. Half pa lang yung watch hour ko. Ang layo pa. Tapos, 11 months ago na yung pag-vlog ko. Tapos yung 12 months lang, diba? Tapos mag-reset na, hindi naman talaga siya totally daw reset na ma-zero yung watch hour ko. Pero starting, pag mag 1 year na yung account ko, diba, halimbawa, ngayon 1 year na yung account ko. So, kinabukasan, kung nung araw nagsimula ako, kung ilan yung watch hour ko nung mababawas na. So, everyday na siya may bawas. So, ang bala ko nga, yung dagdagan ko yung way na pag-upload ko. Pero kaya lang sobrang busy din sa work, tapos aral pa sa gabi, tapos marami pang assignments. So, paano mag-i-edit? Ayun. Kaya na lang. Kung kailan tayo mamonetize, tsaka na lang. Naalala ko lang, last 1 year, ganito din dati yung mga unang vlog ko dito. Ito yung background ko nun. Tapos alam niyo ba, ang tagal ko nun mag-set up ng camera, yung marami akong mga nakailang take ako nun kasi nga, parang siyempre first time, nahihiya, tapos parang sabi ko, parang baliw naman magsasalita ako mag-isa sa harap ng camera, ganun, parang kinakausap ko yung sarili ko. So tapos, ang tips pa sa akin nun ni AI, ni ChatGPT,
na dapat daw lang, dapat hindi magsa-stop, parang dapat daw perfect, ganun. So, ganun naman, may script pa ako noon kasi sabi ko dapat tama yung language, tama yung mga wording. Ay, sus na ko, Ginoo. Tapos ngayon, wala na, ay hala, ba't ganun? Tapos ngayon, wala na akong pag sa script. May script ako na tinitignan nun. Tapos ano parang Tagalog ko nun, parang lalim. Kasi may sinusunod na script. Tapos ngayon, na-realize ko, Diyos ko, dapat pala wala, just natural, gano'n. Tapos ngayon, wala na akong script, wala na akong pakigong, ibabash ako na gano'n, puro ano-ano yung sinasabi, gano'n. Pero, ayun nga, naalala ko may nag-comment sa content ko noon na sabi, para kang nagbabasa. Kaya ko tinigil yun kasi malalaman pala na nagbabasa ako. Kaya yun, tinigil ko na lang. Kasi, kasi nga akala ko nga sa bagay dapat talaga may di ba yung parang content na yung una, ganyan ang pangalawa, mga tips kasi yun, di ba? Kaya gano'n. Ngayon naman, kung ano lang yung laman ng isip ko, yung utak ko, kung ano gusto kong sabihin, yun na lang sinasabi, di ba? Eh, di ko nga alam kung may, nakakatulong or ano. Pero, ayun nga, bala na. Uy, yung color psychology dapat yung ko sa mga nagko-content. Yung parang tips sa mga nagko-content. Importante pala talaga yung thumbnails. Alam ko naman na importante yun. Dati pa, kasi yun yung sinasabi ni EA para mapansin ng tao. Pero, hindi ko alam na may color psychology pala. Yung dapat, yung brand. Kung anong brand yung i-represent mo, dapat yun din yung kulay na gagamitin mo sa lahat. Sa background, sa profile photo mo sa YouTube, background photo mo sa YouTube, ganun. Dapat pare-parehas, tapos may meaning kung ano. Ang naalala ko lang pag red, parang, ano ba yung sophisticated? Basta meron yun. Ang blue, trustworthy, basta parang may ganun yung parang, di ko alam kung i-apply ko yun sa YouTube talaga or sa brand, sa lang, hindi, pag sa mga sa Facebook, sa mga, or sa mga business lang. Pero feeling ko yun, i-apply din yun dito. O diba, share pero hindi sure. Pero yun nga, chinecheck ko yung mga sikat na mga vlogger, like may mga 100k subscribers, at least 50k subscribers, mga ganun. Meron nga sila yung uniform, yung thumbnails nila, yung color ng nila, yung graphics design nila na graphics. Basta yung Canva design nila ng thumbnails. Yung same talaga yung kulay. Yung chinecheck ko yung akin, apaka-colorful best. Kaya for me, importante din talaga din yun. O, diba, 13 minutes na pala, pero parang may marami pa akong gustong sabihin, pero yun na lang. Thank you for watching. Bye-bye.